ngayon, isa na naman pong good news ang ating pag-uusapan. Patungkol po ito mga sangkay sa world-class na pabahay ng ating presidente na si PBBM. Kasi ito po yung balita ngayon. Okay? Ito yung balita ngayon mga sangkay na dapat pong malaman ninyo. Ayan, ayon po kasi sa report, magsisimula na itayo ang Iloilo Residences, isang abot-kayang rental housing project, Barangay Sambag, Haro, sa ilalim ng Expanded 4PH program ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay, ang tawag na po niyan ngayon ay 4PH or Expanded 4PH program. Ito ngayon mga sangkay. Kasi marami po talagang hindi nakakaalam na may mga ganito palang klaseng pabahay ang pamahalaan. Itong pabahay ng ating pamahalaan ngayon, nagkalat po yan sa buong Pilipinas. At para po sa inyong kaalaman, hindi ko pa po nakita ang ganito karaming mga pabahay sa ating bansa. Talaga nga namang, sabi ko nga nakakagulat to kasi bakit ganun kadami pala itong mga pabahay na pinapatayo ngayon sa buong Pilipinas? Hindi naman po ito nagawa ng mga naunang presidente. Mga sangkay, hindi naman sa bias po tayo, but kahit mag-research kayo guys, nung time po ni PRRD, may mga pinapatayo din po ng mga pabahay, mga sangkay. Pero ibang-iba po ito ngayon kasi maliban po sa mga magaganda pa na mga pabahay, mayroon din po silang mga malakondo na mga pabahay. Okay? At ito nga po yung report mga sangkay. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. O sige, unahin na lamang po natin ito. Ito yung latest update, pero ito yung mga update na nauna mga sangkay. Tingnan po natin. Ito 1 year ago. Panoorin po natin. May inilunsad na bagong programang pabahay para sa mga Pilipino basta't may trabaho at sumisweldo. Pero paano kung hindi ito kayang bayaran? Pakinggan po natin kasi kagaya po na ito mga sangkay. Babalikan natin yan. Kagaya nito. The palace says the construction of a 30-story housing project under President Ferdinand Marcos Jr.'s Pambansang Pabahay para sa Pilipino program has begun. The modern San Juan National... Ayan po mga sangkayo, mga kalulad po na ito ang mga pinapatayo nila PBBM na mga pabahay. Sa buong Pilipinas po yan. Now housing project located in Barangay Batis, San Juan will offer 1,029 units, each 25 square meters. And take note guys, ito po ay 10 months ago. So 10 buwan na po ang nakakalipas. So, ibig sabihin, malaki na po ang development ng lugar na ito ngayon mga sangkay. Yan po ay pabahay. Baka akalain nyo na hospital po yan. O eskwelahan, yan po ay pabahay na malakondo. Along with modern facilities like a multi-purpose area. This initiative aims to provide affordable and quality housing to Filipino families in need. Ayan po yun mga sangkay. Diba? Nakakatuwa. O, ito pa. Ako po pala si Ito yung mga nakatanggap na mga sangkay ng 4PH pabahay ni PBBM. Evelyn Farba. Kami po yung first na Nakita nyo mga sangkay? Tingnan nyo po sa Davao City po ito. Sa Davao City po yan. Pabahay ng Pangulong Bongbong Marcos. Ibang klase. nakamove in dito sa People's Bill pabahay programs o PH ng gobyerno. 22 years namin nagre-renta pa ipat-lipat. Sa wakas nagkaroon na rin kami ng maayos at simple. Ako si Kenny Chendros Agasis. Ako po yun po nagtatrabaho bilang isang child development worker. Sobra po akong na-amaze kasi hindi ko po akalain na ganun yung unit na mabibigay sa amin. Kasi napakaganda po. Tapos excited na rin po na magkaroon ng sarili po. Mensahe ko po sa ating Pangulong Marcos, salamat po sa oportunidad po na ibigay ninyo upang magkaroon po kami ng mga sariling bahay. Ito naman, Nueva Ecija, mga sangkay. Sa Palayan. Simula nung nalaman namin yung project. Grabe, oh. Napakabilis lang Tignan nyo naman yung malakondo ng mga pabahay na yan, no? application. Actually, hindi naman siya umabot
Mga kami, 3 months lang. 3 to 6 months, yun, na-approval naman. Tsaka after na, nakaipon naman kaya nakapayos na agad. Sa DSUD po, May swimming pool pa oh. tsaka kay Secretary, maraming salamat po sa project na ganito. Dahil nabigyan niyo po kami ng chance na magkaroon ng sariling bahay. Kasi sa panahon ngayon po, napakamahal ng mga materyales sa akin. Napakamahal magpagawa ng bahay. Tsaka problema po kayong lupa. Isa pa kayo. So sa programang ito po, nabigyan kami ng chance na magkaroon ng bahay. Tapos kay Pangulong PBBM, maraming salamat po sa project niyo po. Salamat po. Okay. So, ayan mga sanggay. Kaya, balikan po natin to. Since nakita nyo na naman. Ito ang mahalagang detalye. Itong latest update ayon po dito kabuuhang units, 362 units sa dalawang 7-story buildings. Bawat building, 181 units. Ito yung mga mga sangkay, no? Ito yung mga pabahay ni PBBM. Doon po ito sa Barangay Sambagharo. Gusto kong i-report ito kasi marami pong hindi nakakaalam talaga ng mga pabahay na ito. At maliban po, i-search po yung lugar ninyo. Magtanong kayo sa inyong mga mayor, no? Kung mayroon pong 4PH program. Okay? 4PH program. Mga sangkay na pabahay ni PBBM. Kasi buong Pilipinas po ito ngayon. Oh, ito mga sangkay. Ito yung mga amenities. Elevator, bawat building pa ay may elevator. Dati mga sangkay, may mga pabahay, pero mga mabababa lang kasi, so wala pong elevator. So, ngayon, para na po talaga siyang condo kasi may elevator na. Oh, ito yung nagfa-fund mga sangkay. Tapos, ang opening target nitong pabahay doon po sa Sambagharo, next year na. Okay, ibig sabihin, parang ito yung target na opening nila. Ngayon, magkano yung magiging babayaran nila per month? 850 per month. Grabe mga sangkay. Kaya nga po, alam niyo kapag halimbawa doon kayo sa Villar, 'di ba, ng mga babahay nila. Alam niyo magkano yung babayaran niyo doon? 20,000, 30,000 per month, 40,000 or lampas pa po. Pero dito, ang buwan is 850 per month. Ganun po kababa mga sangkay. Kaya ganito po yung iba nagrereklamo, pabahay, hindi naman libre yan eh. Mahal-mahal lang babayaran dyan. Akala nyo kailangan libre lahat? Hindi naman po pwedeng ganun. Kapag hindi libre, kapag binabayaran, nagpapagod ka sa isang bagay, mas pinapahalagan mo. Tama? Ayan po, 850 nga lang po per month eh. Yung lupit mga sangkay, di ba? Layunin ng proyekto na magbigay ng ligtas, desente at marangal na tirahan sa mga Ilonggo. Ito po ay doon sa Barangay Sambagharo, sa mga Ilonggo, mga sangkay. Ngayon, pero maliban dyan, hindi lamang po yan doon. Marami pa po sa ating bansa. So, pakinggan po natin ang information na ito. May inilunsad na bagong programang pabahay para sa mga Pilipino basta't may trabaho at sumesweldo. Pero paano kung hindi ito kayang bayaran? Ang alok ng gobyerno sa pagtutok ni Tina Pangiliban Perez. Kung hindi kayang bayaran, pakinggan nyo. Ang pangarap ng maraming Pilipino na magkaroon ng sariling bahay, madalas nahahadlangan ng malaking bayarin. Pero sa 4PH o pambansang pabahay para sa Pilipino, pwede na raw magkabahay ang kahit sinong sumusweldo. Kasama sa programa ang tinatayong mga building sa San Mateo, Rizal na ininspeksyon ni House Speaker Martin Romualdez. At that time, siya pa po ang House Speaker, mga sangkay ha. So, kung mayroon po mga bad trip dito kay Martin, relax lang po. Kay PBBM po project ito. Kasamang ilang kongresista, mga opisyal sa ehekutibo at lokal na pamahalaan ng San Mateo. Magka-partner ang DSUD at San Mateo LGU sa proyekto. Oh, andito pa po si Zaldico at that time. Ito po ay 1 year ago kasi mga sangkay, hindi pa po nagkakabistuhan ng mga urap. May iba ring itinatayo na sa iba't ibang lugar sa bansa. Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo. Ito, sa Misamis Oriental. Para maging benepisaryo, kailangan makipag-coordinate sa LGU. Oh, yan yung sinasabi ko. Para ka po makakuha niyan, makipag-coordinate po kayo sa LGU nyo. Okay, magtanong kayo doon. At sabihin ang pangalan at trabaho.
Kahit daw informal settler families o ISF, Yan po, tingnan nyo, malakondo talaga yung style ng iba. Grabe talaga itong pabahay ngayon ni PBBM. pwedeng sumali. Halo-halo to. Basta may trabaho, may bahay. Lalo na po doon sa mga ISF, yung mga walang bahay. Alam natin, yun ang talagang walang pag-asa magkabahay. Number 1 beneficiary sila dito. Talagang yung mga mahihirap, yun talaga yung number 1 nilang gustong matulungan. Kaya itong programa to ay nakatuon para sa lahat, para sa mahihirap. So, ibig sabihin, lahat qualified. Basta may trabaho. Kasi kailan magbayad eh. Hindi libre ang pabahay. Babayaran ito ng benepisaryo sa pamamagitan ng pautang sa bangko. Di ba? Babayaran pa rin. Okay? Baka sabihin ng iba na, gusto libre. Guys, saan ka makakakuha ng libre ngayon? Pumunta ka kay La Villar, magkano babayaran mo dun per month? Ewan ko lang hindi ka kumamot sa ulo. Paano kung hindi naman kasyang paghulog ang kinikita? O paano kung hindi kasya ang panghulog ng kinikita? Ipinasa ng DSUD sa Kongreso ang pagbabayad sa interes sa pautang. Anong ginawa ng gobyerno? Dinagdagan yung pambayad para maging affordable. Bababa ang monthly amortization. Pag bumaba ang monthly amortization, yung mahihirap kaya na magbayad. 10 billion pesos ang hinihingi ng DSUD sa Kongreso. Sapat para sa 100,000 housing units. We shall prioritize this para masuportahan talaga itong housing program ng ating Pangulo dito sa legacy housing project. So we think that the 10 billion interest subsidy, we can set that aside for this particular priority program. Para masiguro magtutuloy-tuloy ang programa kahit mag-iba ang administrasyon. Nais ng DSUD na magkaroon ng batas para rito. Para sa GMA O diba? So, until next administration, tuloy ito.